Hindi lang sa pelikula o comics makikita ang mga kakaibang nilalang. Sa totoong buhay, may mga tao na may napakabihirang katangian mula sa kakaibang mata hanggang sa mga kakayahang halos imposible. Para silang mga taong may espesyal na kapangyarihan na mahirap paniwalaan kung hindi mo mismo nakita. Kaya huwag kang bibitaw dahil ipapakita ko sa iyo ang mga kamanghamanghang kwento ng mga taong ito. Pero bago yan, ay pa-like and subscribe naman po. Malaking bagay na yan sa aming mga content creators. Maraming salamat po. At ngayon simulan na natin. Jamie Keaton. Sa Illinois, may isang lalaki na sa unang tingin ay parang normal lang. Siya ay si Jamie Keaton. Kagaya ng karamihan, nagtatrabaho siya, nagmamaneho ng kotse, nagbabayad ng buwis, at nangangarap ng tahimik na pagre-retiro balang araw. Pero may kakaiba kay Jamie na talagang nakakaagaw ng pansin. Sa mga close sa kanya, mas kilala siya sa bansag na Human Suction Cup. Ang balat ni Jamie ay may kakaibang katangian. Kapag may idinikit na bagay dito, kusa itong kumakapit na parabang may mga maliliit na suction cup ang kanyang balat. Ayon kay Dr. Win Myint, ang katawan ni Jamie ay mas mainit kaysa sa normal. Umaabot ito sa 100 degrees Fahrenheit. Dahil dito mas mabilis kumapit ang mga bagay sa kanyang balat, lalo na ang mga bote, lata at iba pang bagay na hindi porous. Ngunit kahit kakaiba ang kondisyon na ito, malinaw na sinabi ng doktor na si Jamie ay malusog at walang sakit. Sinasabi ring 4 lamang silang tao sa buong mundo na may ganitong klase ng kondisyon. Samantala nagpakalbo noon si Jamie para maginhawaan. Habang nanonood siya ng laro, may hawak siyang drinks. Bigla na lamang siyang naabutan ng bola at muntik na niya itong mahuli. Nang tingnan niya kung nasaan ang bote, nagulat siya dahil nakadikit na ito sa likod ng kanyang ulo. Unti-unti itong tumatapon habang tinitingnan siya ng mga tao na aliw sa kakaibang eksena. Para kay Jamie, isa lamang itong nakakatawang karanasan na nagpapatunay kung gaano talaga siya kaiba. Albinism. Ang albinism ay isang kondisyon kung saan kulang o wala ang melanin, ang bagay na nagbibigay ng kulay sa balat, buhok at mata. Kapag kulang ang melanin, nagiging maputi ang balat at buhok at minsan ay nagiging kulay pula ang mga mata. Sa tao, mas bihira ang albinism. Sa United States, tinatayang isa lamang sa bawat 20,000 na tao ang ipinapanganak na may ganitong kondisyon. Pero sa ilang lugar sa Africa, mas karaniwan ito at maaring isa sa bawat 5,000 na tao ang apektado. Sa ilang komunidad naman, may maling paniniwala tungkol dito. May mga naniniwala na ang taong may albinism ay isinumpa, kaya sila ay nagiging biktima ng discrimination at panganib. May mga kaso pa na ginagamit ang kanilang katawan sa mga ritual at pamahiin. Ang totoo, ang albinism ay isang genetic condition. Ipinapanganak ang isang tao na may albinism kung parehong magulang ay may taglay na gene na nagdudulot nito. Bukod sa pagiging unique ng kanilang hitsura, madalas din silang nagiging sensitive sa araw at nagkakaroon ng problema sa paningin. Kaya mahalaga na sila ay bigyan ng tamang pag-unawa at respeto at hindi katakutan o husgahan. Isaac Johnson. Si Isaac Johnson ay isang binata mula Minnesota na kilala bilang may pinakamalaking bunganga sa buong mundo. Siya ay nakarecord sa Guinness World Records matapos sukatin ng pagbuka ng kanyang bibig na umabot ng higit sa 10 centimeters. Nagsimula ito nang makita ng kanyang pamilya ang record tungkol sa pinakamalaking bunganga. Naisip nila na baka kaya rin iyon ni Isaac. Noong una, biro lang, pero kalaunan ay sineryoso niya at nagsanay pa para mas malaki pa ang pagbuka ng kanyang bibig. Sa huli, naging opisyal siyang record holder. Dahil sa kanyang kakaibang kakayahan, marami ang namangha. Kaya niyang ipasok sa kanyang bibig ang iba't ibang bagay na hindi inaasahang magkakasya, tulad ng malalaking laruan at kakaibang gamit. Sa bawat pagpapakita niya ng talento, mas lalo siyang hinangaan ng mga tao. Para kay Isaac, ang pagkakaroon ng record ay hindi lang tungkol sa laki ng bunganga niya. Ayon sa kanya, bawat tao ay may kakaibang talento na pwedeng ipagmalaki. Sa murang edad, pinatunayan niya na sa pamamagitan ng tiyaga at determinasyon, pwede kang makagawa ng bagay na naiiba at matatandaan ng buong mundo. Narcolepsy. Ang narcolepsy ay isang sakit kung saan bigla na lang nakakatulog ang tao kahit hindi naman oras ng tulog. Karaniwan itong ipinapakita sa mga palabas bilang nakakatawang eksena. Pero sa tunay na buhay, seryoso itong kondisyon. Ang taong may narcolepsy ay pwedeng makaranas ng tinatawag na sleep attacks, kung saan biglang makakatulog sa gitna ng ginagawa.
Mayroon ding cataplexy, kung saan biglang nawawala ang lakas ng kalamnan at natutumba ang katawan, kadalasan kapag sobrang natatawa o nakakaramdam ng matinding emosyon. Kasama rin sa mga sintomas ang sleep paralysis, kung saan gising ang isip pero hindi maigalaw ang katawan. Mayroon ding sobrang panaginip at mga kakaibang nakikita bago pa tuluyang makatulog. Lahat ng ito ay nakakaapekto sa araw-araw na buhay at nagiging delikado lalo na kung mangyari habang nagmamaneho o nagtatrabaho. Samantala, may ilang kilalang tao sa iba't ibang larangan na may narcolepsy. Halimbawa, may mga host, athlete at maging mga leader sa kasaysayan na nakaranas nito. Isipin na lang kung nasa gitna ng isang mahalagang sitwasyon at biglang nakatulog, maaring magbago ang takbo ng isang pangyayari o maging dahilan ng aksidente. Kaya masasabi na ang narcolepsy ay hindi basta simpleng antok lang. Isa itong seryosong kondisyon na mahirap dalhin at may malaking epekto sa pamumuhay ng isang tao. Nakakatawang tingnan sa palabas pero sa totoong buhay, isa itong mabigat na hamon. Harnam Kaur. Si Harnam ay isang babae mula sa United Kingdom na may kakaibang kwento. Bata pa lamang siya ay nakaranas na siya ng pangungutya dahil sa kanyang itsura. Ang dahilan nito ay isang kondisyon na tinatawag na Polycystic Ovary Syndrome o PCOS. Dahil sa sakit na ito, nagkaroon siya ng balbas na kasing kapal ng sa mga lalaki, bagay na halos hindi nakikita sa mga babae. Noong una, araw-araw niyang sinusubukan tanggalin ang buhok sa muka gamit ang pag-shave at iba pang paraan. Ginagawa niya ito para maitago ang kanyang kondisyon at hindi pagtawanan ng iba, pero dumating ang araw na napagod siya. Sabi niya sa sarili, hindi siya dapat masaktan para lang magustuhan ng tao ang kanyang anyo. Kaya pinili niyang tanggapin ang kanyang sarili at ipakita kung sino siya. Sa edad na 24 years old, kinilala siya ng Guinness World Records bilang pinakabatang babae sa buong mundo na may kumpletong balbas. Ang balbas niya ay umabot ng 6 inches ang haba. Hindi lamang ito simpleng record kundi naging simbolo rin ng kanyang lakas ng loob at pagtanggap sa sariling anyo. At noong 2016, siya ang naging unang babae na may balbas na nakalakad sa runway ng London Fashion Week. Ipinakita niya sa lahat na ang ganda ay hindi lang nakikita sa isang standard. Ang kanyang paglabas sa mundo ng fashion ay naging mensahe na lahat ng uri ng katawan ay dapat tanggapin at igalang. Ambras Syndrome. May isang bihirang kondisyon na tinatawag na Ambras Syndrome na mas kilala rin bilang Werewolf Syndrome. Ang mga taong may ganitong sakit ay nagkakaroon ng sobrang pagtubo ng buhok sa halos buong katawan. Ang buhok ay manipis, malambot at maiksi. Tumutubo ito sa halos lahat ng parte ng balat maliban sa mga palad, talampakan at mucous membranes. Para sa kanila, ang normal na pagbibinata o pagdadalaga ay nagiging mas mabigat na karanasan. Ang sobrang buhok ay hindi madaling tanggalin at kahit gamitan pa ng laser hair removal, hindi pa rin ito tuluyang nawawala. Hanggang ngayon wala pang permanenteng gamot para sa mga ipinanganak na may ganitong kondisyon. Mahirap ang buhay para sa mga taong may Ambras Syndrome. Hindi lang ito tungkol sa itsura, kundi pati na rin sa pakikibagay at pagtanggap sa sarili sa isang mundong madalas ay hindi nakakaunawa. Para sa ilan, pakiramdam nila ay para silang nakatali sa anyo na hindi nila ginusto. Kaya araw-araw dala nila ang hamon na ito at patuloy na lumalaban. Troy James. Si Troy James ay isang kakaibang tao na kilala sa kanyang pambihirang kakayahan. Bata pa lang siya, napansin na niya na kayang bumaluktot ng kanyang katawan sa mga posisyong halos imposible para sa karamihan. Pero imbes na ipakita ito, tinago niya ang talento dahil natakot siyang pagtawanan o iwasan ng ibang tao. Isang araw, isang kaibigan niya ang nakakuha ng video habang naglalakad siya ng nakabaligtad na parang spider. Nang kumalat ito online, agad siyang naging usap-usapan. Doon unang nakilala ng mas maraming tao ang kakaibang galing ni Troy at simula noon, nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Dahil sa kanyang kakaibang kakayahan, nakapasok siya sa mga pelikula at palabas kung saan ginamit ang kanyang talento para gumanap ng mga karakter na nakakatakot at misteryoso. Hindi na kailangan ng masyadong special effects dahil ang galaw ng katawan niya mismo ang nagbibigay ng epekto. Nakapagtrabaho rin siya kasama ng mga kilalang choreographer para mas lalo pang mapalabas ang kanyang talento sa entablado at sa pelikula. Ang dati niyang ikinahihiya ay siya na ngayong naging dahilan ng kanyang tagumpay. Ang kwento ni Troy ay isang paalala na ang mga bagay na iniisip nating kahinaan ay pwede palang maging lakas.
diabetes insipidus. Normal lang sa tao ang makaramdam ng uhaw. Kapag mainit ang panahon, kapag pagod sa trabaho, o kapag walang pahinga, madalas ay tubig ang hinahanap natin. Pero may mga tao na kahit anong dami ng tubig ang inumin nila, parang hindi pa rin sapat. Kahit bagong inom lang, muli na naman silang mauuhaw at mapipilitang uminom ulit. Sa normal na tao, ang karaniwang dami ng ihi ay nasa 1 hanggang 3 quarts sa isang araw. Pero para sa taong may diabetes insipidus, pwedeng umabot ng halos 20 quarts o halos 19 liters ng ihi kada araw. Kaya hindi na nawawala ang matinding uhaw at sobrang dami ng ihi. Ang sanhi nito ay may kinalaman sa isang hormone na tinatawag na vasopressin o antidiuretic hormone. Ang trabaho ng hormone na ito ay tulungan ang katawan na mag-ipon ng tubig. Kapag kulang ang hormone, gaya ng sa central diabetes insipidus, o kapag hindi naman tumutugon ang kidneys dito, gaya ng sa nephrogenic diabetes insipidus, tuloy-tuloy ang pag-ihi at pagkauhaw. Mayroon ding gestational diabetes insipidus na lumalabas sa buntis, at dipsogenic diabetes insipidus na dulot ng sobrang pakiramdam ng uhaw o minsan ay dahil sa isipan ng tao. Para malaman kung anong uri ng sakit ang meron ng isang pasyente, ginagamit ang water deprivation test. Sa test na ito, hindi muna pinaiinom ng tubig ang pasyente at minomonitor ang dami ng ihi at laman ng katawan. Pagkatapos, minsan ay binibigyan ng gamot na desmopressin para malaman kung central o nephrogenic ang sanhi. Jyoti Kishanji Amge. Kapag bata ka pa, madalas ang pangarap mo ay tumangkad para makasakay sa mga rides tulad ng roller coaster. Nakakainip kung hindi ka pa pinapayagan dahil mababa pa ang iyong height. Kaya hinihintay mo ang araw na tatangkad ka at makakasakay na rin tulad ng iba. Pero para kay Jyoti Kishanji Amge mula India, hindi niya kailanman mararanasan ng ganitong bagay. Siya ang kinilala bilang pinakamaliit na babaeng nabubuhay sa buong mundo. Ang kanyang taas ay halos 2 feet at 3 inches lamang at ang kanyang timbang ay nasa 11 pounds lang. Huminto ang paglaki ni Jyoti dahil sa isang uri ng dwarfism. Dahil dito nanatili siyang maliit ang katawan at hindi na nadagdagan pa ang kanyang taas. Pero kahit ganoon, hindi ito naging sagabal para siya ay makilala at hangaan ng maraming tao. Kahit hindi siya makakasakay sa pinakamabilis na roller coaster, naging inspirasyon siya sa kanyang tapang at masayang pagtingin sa buhay. Maliit man ang kanyang katawan, malaki naman ang iniwan niyang kwento at halimbawa para sa buong mundo. Gary Turner. May isang lalaki mula sa United Kingdom na naging tanyag dahil sa kakaibang katangian ng kanyang katawan. Siya ay si Gary Turner na kilala bilang taong may pinaka-stretchy na balat sa buong mundo. Ang kanyang balat ay sobrang elastic dahil sa isang bihirang kondisyon na tinatawag na Ehlers-Danlos syndrome. Dahil dito kaya niyang iunat ang kanyang balat ng higit pa sa normal na kakayahan ng tao. Noong 29th of October 1999 sa Los Angeles, formal na nai-record ang kanyang pambihirang talento. Sa araw na yon, ipinakita niya na kaya niyang i-stretch ang balat sa kanyang tiyan ng hanggang 6.25 inches o katumbas ng 15.8 centimeters. Dahil dito, siya ang naging opisyal na record holder bilang taong may pinaka-elastic na balat. Hindi lang basta record ang dala ni Gary, kundi isa ring kakaibang kakayahan na madalas niyang ipakita sa mga tao. May kakayahan siyang gawing parang shower cap ang kanyang balat o sisidlan ng maliliit na gamit. Para sa marami, ito ay nakakaaliw at kamangha-mangha. Ngunit para sa kanya, ito ay paraan upang ipakita na kahit may dalang hamon ang kanyang kondisyon, maaari pa rin niya itong gawing kakaibang talento. Raj Mohan Nair. Imagine may isang tao na kayang dumaloy ang malakas na kuryente sa kanyang katawan nang hindi siya nasasaktan. Kaya niyang magpailaw ng bombilya, magpaandar ng mga gamit sa bahay at tiisin ng voltage na pwedeng pumatay ng isang hayop sa isang iglap. Ang taong ito ay si Raj Mohan Nair mula India na tinatawag ding Electric Man. Lumaki si Raj sa Kerala, India. Noong bata pa siya, nawalan siya ng ina at labis siyang nalungkot. Dahil sa sobrang bigat ng naramdaman, naisipan niyang hawakan ng isang live wire ng kuryente. Sa halip na mamatay, natuklasan niyang walang masamang epekto sa kanya ang malakas na kuryente. Doon niya unang napagtanto na kakaiba ang kanyang katawan. Hindi basta maliit ang kanyang kakayahan. Kaya niyang magpaandar ng appliances gamit lang ang electric current na dumadaan sa kanyang katawan. Minsan ay binalot pa niya ang sarili ng copper wire para ipakita na kayang magpaandar ng maraming kagamitan ang kuryenteng lumalabas sa kanya. Ayon sa mga pagsusuri, may napakataas na resistensya ang katawan ni Raj.
Ang karaniwang tao ay may resistensya na nasa humigit kumulang 100,000 ohms, pero ang kanya ay umaabot ng halos 1 million ohms. Dahil dito, napakabagal ng electric current sa kanyang katawan, kaya hindi ito agad nakakapinsala. Para bang natural na may pananggalang siya laban sa kuryente. Isaiah Acosta. Mula nang ipanganak si Isaiah Acosta, agad na siyang nakipaglaban para mabuhay. Meron siyang rare condition na tinatawag na agnatya, kung saan ipinanganak siyang walang panga. Dahil dito at sa iba pang problema sa kalusugan, sinabi ng mga doktor na baka hindi siya tumagal kahit isang gabi. Pero nagkamali sila. Dahil pinili ni Isaiah na lumaban at kasama ang walang sawang pagmamahal ng kanyang ina, nalampasan niya ang lahat ng hadlang. Lumaki siyang may maraming pagsubok, hindi siya makapagsalita ng normal at palagi siyang kailangang mag-ingat sa kanyang kalusugan. Ngunit kahit ganoon hindi siya sumuko. Gumamit siya ng text-to-speech application sa kanyang telepono para makapagpahayag. Ayon kay Isaiah, siya ay masayahin, palabiro at mapagmahal. Nang tumanda siya, inalok siya ng mga doktor ng operasyon para magkaroon ng panga, pero tinanggihan niya ito. Ang sabi ni Isaiah, mahal niya ang sarili niya kung paano siya nilikha ng Diyos at hindi niya gustong baguhin ang kanyang anyo. Para sa kanya, sapat na ang kung sino siya. Ngayon na siya ay isang adult, nakilala si Isaiah bilang rapper at public speaker. Gumagamit siya ng kanyang boses sa kakaibang paraan upang magbigay inspirasyon sa ibang tao. Sa kanyang mga kanta at speech, ipinapakita niya na kahit may kapansanan, posible pa ring matupad ang mga pangarap. Ehlers-Danlos Syndrome. May isang sakit na sobrang bihira pero napakalaki ng epekto sa katawan ng tao. Ito ay tinatawag na Ehlers-Danlos Syndrome o EDS. Dahil sa sakit na ito, hindi kayang gumawa ng katawan ng sapat na collagen. Ang collagen ang nagbibigay tibay at lakas sa balat, buto, ugat at kalamnan. Kapag kulang ito, nagiging mahina ang katawan at nagkakaroon ng maraming problema. Isa sa pinakakitang epekto ng EDS ay ang balat. Ang balat ng may ganitong kondisyon ay nagiging sobrang lambot, madaling magpasa at madaling masira. Sa ilang kaso, mukhang kulubot ang buong katawan para bang masyadong maaga ang pagtanda. Kahit bata pa ang tao, ang itsura niya ay para bang tumalon sa maraming taon ng pagtanda. Pero hindi lang balat ang naapektuhan. Maraming tao na may EDS ang nagkakaroon ng sakit sa mga kaso-kasuan. Madali silang madislocate o mabali. Mayroon ding nakakaranas ng maagang arthritis kung saan sumasakit ang mga buto kahit hindi pa sila matanda. Minsan nagkakaroon din ng scoliosis o yung pagkakurba ng gulugod na nagdudulot ng hirap sa paghinga at paggalaw. Heterochromia iridum. Sabi nila, ang mga mata ay bintana ng ating kaluluwa. Kaya kung may taong may heterochromia iridum, parang dalawa ang kulay ng kanyang kaluluwa. Ang kondisyong ito ay sobrang bihira sa tao, pero nangyayari rin. Sa Estados Unidos, mas mababa sa 200,000 na tao ang may ganito. Sa heterochromia, ang isang tao ay may magkaibang kulay ng mata. Madalas namamana ito mula sa magulang. May 3 uri ng kondisyong ito. Una ay ang complete heterochromia, kung saan magkaiba ang kulay ng 2 mata. Pangalawa ay ang sectoral heterochromia, kung saan isang bahagi ng mata ang naiiba ang kulay. At pangatlo ay ang central heterochromia, kung saan may kakaibang kulay na parang singsing sa paligid ng pupil. Isang kilalang halimbawa nito ay sina Kerem at Mehmet Selman, magkapatid mula sa Turkey. Kahit may 7 years na pagitan ng kanilang edad, pareho silang may isang blue eye at isang brown eye. Napansin ito ng kanilang mga magulang noong bata pa sila. Kahit kakaiba ang kanilang mga mata, wala naman itong masamang epekto sa paningin o kalusugan. Ang mga taong may ganitong kondisyon ay namumuhay ng normal. Minsan lang ay nagiging tampulan ng tukso, lalo na noong bata pa sila. Pero kung iisipin, kahanga-hanga ito. Kung bata ka pa at may ganitong mata, tiyak na pwede mong ipagmalaki sa mga kalaro na ikaw ay parang may kakaibang kapangyarihan o espesyal na kakayahan. Man born with moles covering 80% of his face. May isang binata mula sa India na mas mabigat ang dinadala. Hindi lang isang pimple ang nasa kanyang muka, kundi 1,000 of moles na halos tumakip sa kabuuan nito. Ayon sa kanya, tinakpan ng mga moles ang halos 80% ng kanyang muka. Kung ikukumpara, ang isang normal na tao ay karaniwang mayroong 30 hanggang 40 moles lamang sa buong katawan. Kadalasan pa nga ay hindi napapansin ang mga ito dahil maliit at hindi gaanong kapansin-pansin. Para sa kanya, ibang-iba ang naging karanasan. Dahil sa dami ng moles, palagi siyang napapansin sa kanilang bayan. Madalas siyang tuksuhin ng mga kalaro at maging mga matatanda ay hindi na iwasang magbigay ng masakit na komento.
pinaka nakakasakit pa, ayon mismo sa binata, ay may ilang guro na natatakot at iniiwasan siya dahil lamang sa kanyang itsura. Para sa isang bata, mabigat dalhin ang ganoong sitwasyon araw-araw. Sa kabila nito, natuto siyang lumaban. Inamin niya na noong una ay halos ayaw na niyang pumasok sa eskwela dahil sa hiya at panghuhusga ng ibang tao. Ngunit laking pasasalamat niya sa kanyang ina na laging nagpapaalala na ang halaga ng tao ay hindi nakikita sa muka kundi sa kabutihang loob. Tibetan monks. Sa malamig na bundok ng Himalayas may mga monghe na may kakaibang kakayahan. Habang ang karamihan sa atin ay nanginginig sa ginaw, sila ay nakaupo lamang at payapa na para bang walang lamig na nararamdaman. Ang sekreto nila ay isang sinaunang meditation na tinatawag na tumo o inner fire. Sa pamamagitan ng espesyal na paraan ng paghinga at malalim na pag-iisip, kaya nilang painitin ang kanilang katawan kahit napakalamig ng paligid. Noong 1981, may pag-aaral na nagpakita na kaya ng mga monghe na itaas ang init ng kanilang katawan hanggang 17 degrees Fahrenheit gamit lamang ang meditation. Sa halip na gumamit ng apoy o makapal na kumot, sapat na ang kapangyarihan ng kanilang isip upang lumikha ng init. May pagkakataon pa na tinatakpan sila ng basang kumot at makalipas ang isang oras, natutuyo ito dahil sa init na mula sa kanilang katawan. Bukod dito, noong 2002, may isa pang observation kung saan ipinakita na kahit nasa malamig na silid, nagawa ng mga monghe na patuyuin ang ilang kumot sa pamamagitan lamang ng kanilang paghinga at concentration. At noong 2013, isang mas detalyadong pag-aaral ang nagsabi na kaya nilang itaas ang kanilang core body temperature hanggang 38.3 degrees Celsius. Ayon sa mga eksperto, nagagawa nila ito sa dalawang paraan. Una, sa pamamagitan ng espesyal na paghinga na nagpapataas ng init ng katawan. At ikalawa, sa pamamagitan ng pag-iisip ng apoy na nagpapalakas at nagpapahaba ng epekto. Double eyelashes. May mga tao na ipinapanganak na may kakaibang katangian sa kanilang mga mata. Tinatawag itong double eyelashes o sa science ay distichiasis. Sa halip na isang hanay lang ng eyelashes, may isa pang hanay na tumutubo. Sa unang tingin pwede itong magmukhang dagdag na ganda o parang kakaibang feature. Pero ang totoo, may dala rin itong problema sa mata. Kapag natural mula pagkasilang, ang extra na eyelashes ay lumalabas mula sa parte ng mata na gumagawa ng langis para manatiling basa at protektado ang mata. May mga pagkakataon din na hindi ito natural, kundi lumalabas lang habang tumatanda, lalo na kung nagkaroon ng malalang irritation. Subalit, ang pagkakaroon ng double eyelashes ay hindi laging maganda. Para sa ilan, nagdudulot ito ng pakiramdam na parang may buhangin o maliliit na dumi sa mata. Maaari itong magdulot ng pamumula, pagiging sensitibo sa liwanag o paulit-ulit na infeksyon. Kung minsan nagiging sanhi ito ng gasgas sa kornea na siyang malinaw na bahagi ng mata at maaaring makaapekto sa paningin. May pagkakataon din na kasama ito sa mas seryosong kondisyon tulad ng lymphedema distichiasis syndrome. Kapag ito ang kaso, bukod sa sobrang eyelash ay nagkakaroon din ng pamamaga sa binti at maaaring kasama pa ang ibang problema sa katawan. Kaya hindi ito basta kakaibang itsura lang, kailangan din itong bantayan. CIPA or Congenital Insensitivity to Pain and Anhidrosis. Isipin mo kung may tao na hindi nakakaramdam ng sakit. Sa una parang napakasarap isipin na hindi ka masasaktan kahit mabangga, masugatan o mabali ang buto. Para kang may kakaibang kapangyarihan na hindi natitinag. Pero sa totoong buhay, hindi ito regalo kundi isang mapanganib na kondisyon. Ito ay tinatawag na CIPA o Congenital Insensitivity to Pain with Anhidrosis. Ang taong may CEPA ay hindi lang walang nararamdamang sakit. Hindi rin nila nararamdaman kung mainit o malamig ang paligid at hindi rin sila nagpapawis. Dahil dito hindi nila napapansin kung sobra na ang init ng kanilang katawan. Kapag hindi sila pinawisan, wala silang natural na paraan para lumamig. Kaya mas mataas ang panganib na magkaroon sila ng dehydration, heat exhaustion, or heat stroke. Sa mga ganitong pagkakataon pwedeng maging sobrang delikado at kahit ikamatay pa. Isa pa, dahil hindi sila nakakaramdam ng sakit, hindi nila agad namamalayan kung may sugat o bali sila. Halimbawa, pwedeng mabali ang kanilang buto pero magpatuloy pa rin silang maglakad o maglaro na parang wala lang. Dahil dito lalong lumalala ang pinsala. Kapag gumaling ng mali ang buto, nagdudulot ito ng seryosong problema sa kasukasuan gaya ng tuhod at bukong-bukong. Marami ring kaso kung saan nagkakaroon sila ng infeksyon dahil hindi nila alam na may sugat na pala.
Highlander Syndrome. Natanong mo na ba ang sarili mo, paano kaya kung hindi na ako tumanda? Maraming tao ang nangangarap na manatiling bata ang hitsura habang lumilipas ang panahon. Pero alam mo ba na may isang kakaibang kondisyon na halos ganoon ang epekto? Ang tawag dito ay Highlander Syndrome. Ang taong may Highlander Syndrome ay nananatiling mukhang bata kahit na ang katawan sa loob ay normal na tumatanda. Habang ang iba ay nagkakaroon ng kulubot at nagbabago ang itsura pagdaan ng panahon, sila naman ay parang naiiwan sa pagiging baby face. Maganda sanang pakinggan pero hindi ito perpekto. Kadalasan mabagal ang paglaki ng taong may ganitong kondisyon. Mabagal dumating ang puberty at hindi agad nagbabago ang boses. Kaya kahit umabot na sila ng 20s, maaari pa rin silang magmukhang parang 12 years old at marinig na parang bata ang kanilang tinig.